this week and those celebrating their special anniversary. May the Lord continue to flourish your relationships and your work for Him. He still speaks today. That is the message that I'd like to share para po sa ating pagpapakain spiritual. Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. I commend the music ministry for the wonderful singing, all those instruments, for the glory of the Lord, for those who arranged the facility, for those who have prayed yesterday and even today. Thank you so much. The Lord will bless you. Verses 1 and 2, brothers and sisters, from the Epistle of Paul, Apostle to the Hebrews. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Basahin ko po sa wikang atin. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang tinalaga ng tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Manalangin tayo, Panginoon, dinadakila namin yung pangalan, purihin kayo, at sa amin pong pakikinig ng salita. Patuloy kayo mangusap po sa amin. Hangarin namin na madagdagan ang aming kaalaman galing po sa inyo. At hangarin namin na ang kaalaman ito magdala sa amin sa pagbabago ng aming kalooban. Muli, nais namin ipahayag ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga pagpapalang ginawa niyo sa amin, na kahit hindi po kami deserving, salamat sapagkat kayo patuloy na tapat. Muli, linisin niyo kami at amin pong kinukumpisa lang ang mga kasalanan. Pala niyo bawat isa sa bagong ito at ang bawat pangailangan po nila sa physical, sa relasyon, sa emosyon, higit sa lahat sa spiritual. Nananalig kami na kayo po magpapala sa amin ngayon. Purihin kayo. Sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Please be seated. Salamat po. Ang Diyos, mga minamahal, ay nangungusap sa atin sa iba't ibang kapanahunan, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. He had spoken in time past. When we talk about in time past, alam po natin ang Panginoon ay hindi lamang sa ngayon, ngunit ang Diyos ay nanatili magpakailan pa man. But in our text here from the words of Apostle Paul, ay sinimulan niya po ang talatang isa sa pamagitan po ng pangalan ng ating Diyos. At ang sabi po dyan ay God who at sundry times and in diverse manners. Now, I would like to dwell, first of all, sa mga ito, doon po sa tinatawag that the many ways and the different circumstances that God had spoken unto us. Marami pong tinatawag na nagsasabi na parang isang tao daw po ay makinig. Kailangan ay merong talab ang salita. Alam niyo po ba yan? May mga tao na kailangan sindakin po sila sa salita. Now the question tonight, this morning is this. Does God needs to have a tenor voice so that we could hear Him? Or at the same time, ay kailangan ba baritone ang kanyang boses? Or tila ba maragsa ang kanyang tinig para tayo po'y nakikinig? Sapagkat may mga salita na marahil ay hindi natin pinapansin, mga minamahal, lalo po sa tinatawag na klase ng tono. Kaya nga, may mga nakikinig na gusto nila yung maanghang na salita. Meron naman na ayaw ng ganun. Gusto naman nila medyo marahan, moderate lamang. It must be in a cordial manner. Some preachers are very bombastic on the pulpit. They need to, to hammer the truth, and they have to do all these pulpit antics in order to make an emphasis. But whatever the antics or the style is, ngayong umagang ito, ang nais po natin pakinggan ay hindi ang nagsasalita ngayong umagang ito, which is at your service, being the representative of the Word of God. Ngunit nais natin na ang Diyos po ang mangusap po sa atin. And the Bible tells us that in these what we call ways,
ay mayroong tinatawag na pamamaraan ng Panginoon para mangusap po siya sa atin. Now, tingnan muna natin ang Job chapter 42 verses 1 and 2 so that we will know that God really speaks in many ways. Okay? What was the testimony of Job, the patriarch? Then Job answered the Lord. This was after God made a reply to all his complaints when he went and what we call experienced all the hardships and afflictions doon po sa kanyang tinatawag na buhay. And Job said, I know that thou canst do everything. That speaks about God's omnipotence. Yung kapangyarihan ng Panginoon, that He is all-powerful. And that no thought can be withholden from Thee. Hindi pwedeng maitago yung tinatawag ng mga kaisipan natin. Kaya nga, yung layon mo ngayong umaga, alam ng Diyos yan eh. Kung anong pinanggagalingan ng puso mo eh. Kung ikaw ay nakataranta, kung ikaw ay tinatawag na natitigatig, kung ikaw ay tinatawag na hindi tinatablan, anong tinatawag na pangangaral, alam ng Diyos yun eh. Because no thought can be withholden from Him. At yan po isabi po ng patriarch na si Job. Kaya alam ng Diyos ang tinatawag na pinagmumulan mo ngayon at ang kalalagayan mo ngayon. Because in many ways, God can do something for you and for me. Hindi naman po yan, mga kapatid. Tingnan po natin. Okay? Ang sabi po sa ating pag-aaral. Okay? Tingnan po natin. The many ways of God, first of all, ay ating pong tinatawag na mararanasan sa pamagitan po ng kanyang tinatawag na pronouncements. So, ang paparangan ng Diyos, mga kapatid, para mangusap po sa atin, ay pinakita niya sa pamagitan po ng pronouncements. Pastor, ano ba yung tinatawag na pronouncements niya? When we talk about pronouncements, ito yung beforehand. Okay? Mangyari pa man, at ano pa man ang mangyari, at bago pa ang lahat, meron ang tinatawag na kaparanan ng Diyos para po siya makapangusap po sa atin. At isa po yung tinatawag na pronouncements. Now, tingnan po natin yung mga naging pronouncement ng Diyos para makarating po tayo sa tinatawag na pangungusap niya. Una po, yung sabi sa ating lesson, it is because of the salvation that He has given to us. Through salvation, God has spoken unto us. Genesis chapter 3, verses 14 and 15. Now, this was the story about what happened when man and Eve fell to sin. Ang sabi po ng Panginoon dito, the Lord God said unto the serpent is the embodiment of the devil, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thou shalt thou eat all the days of thy life. This was, of course, the what we call judgment. Doon po sa tinatawag na serpent. Of course, yung serpent po is only the embodiment. The devil is the one being judged here. At ang sabi po ng Panginoon, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Now, this statement, this verse talks about a proleptical statement. Ibig sabihin po, dito pa lang, pinapakita na po ang tinatawag na kaligtasan po ng tao. Bakit po? Kasi yung bini ng babae, according to the Bible scholars, ang bini ng babae ay hindi po pinapasabing direkta dyan na si Jesus. Ngunit ang bini ng babae, the seed of the woman is Seth, yung susunod na anak po nila. Okay? Pero, ang ibig naman po sabihin nito, galing po sa unang mga magulang natin, hanggang sa tinatawag na mga lalabas na mga nilalang, at isa po dyan yung pong katauhan ni Cristo Jesus na galing sa kanyang mga earthly parents, si Jose at si Maria, ay magkakaroon ng paglalaban-laban yung bini ng diablo at ang bini ng babae. Kaya dito pa lang po pinakita na mayroong tinatawag na pag-aaway at pag-ahabok sa pamagitan po ng kaligtasan na inihanda ng ating Diyos. And this was a pronouncement. Now let me tell you, God had spoken to us through the salvation that He had imparted to people. Nangusap po siya sa atin eh. Kaya in many ways, brothers and sisters, I'd like to tell you na ang Diyos po'y nangusap sa akin nang tayo po iniligtas niya. Tama po ba? Kasi kung hindi ka po ligtas, wala ka sana ngayon. Kung hindi ka ligtas, dapat hindi ka nagbabasa ng Word of God. Kung hindi ka ligtas, dapat hindi ka nakakagawa ng matuwid. Because God had what we call made this way. And one of the ways that He did for Him to speak to us is through the salvation that He has imparted to us through His Son, the Lord Jesus Christ. Yung kaligtasan po yan, hindi po natin yan binabaliwala.
We have a ritual or a ceremony twice a year, thrice a year, or sometimes quarterly. Naglo-Lord's table po tayo. Bakit po natin ginagawa yan? Because we want to commemorate what the Lord did to us. Alam niyo, I was teaching the salvation class this morning. At pag ako nagtuturo ng salvation class, even though I was not a perfect Christian, I'm not a perfect pastor, I'm not a perfect father, I would always go back. And in my mind, it will always reverberate the day that I got saved. October 26, 1986. Hindi dahil ako'y magaling, hindi ako mabuti, hindi dahil ako'y naging mabait. Sapagkat naniwala ako nung nakilala ko si Jesus, siya po nagbigay ng kaligtasan sa akin. Nangungusap ang Diyos dahil sa kaligtasan po natin. Pero nakakalungkot kung bakit may mga taong nagbabackslide na sila po iligtas. And they're not enjoying the fellowship of the brethren. They're not enjoying the fellowship of the Spirit. They're not enjoying the fellowship of the gospel. Now here we are in this text na pinapakita po dito na isang araw po susugatan ng bini ng babae ang ulo't babasagin ang ulo ng kaaway. Ngunit yung namang kaaway, it shall bruise his heel. Makikita niyo po yung pagkakaiba na yung ulo po ng kaaway ay babasagin. That means matetepak po ang kaaway. Pero yung anak ng Diyos, ang kanyang pilit, it shall only bruise his heel. Ano yung heel? Talampakan. Hindi ba? It will only injure it. Kaya diba, kung bibigyan mo ng interpretation ito, alam nyo, sa buhay natin, itong mga tinatawag ng mga pagkatalo natin, ano lang yan? Talampakan lang yan. Hindi mo tayo nagagapi. Because the Bible tells us, if you're a Christian, you're upset today, you have some difficulties and hardship, you have struggled to your children, let me tell you, the devil is only bruising your heel, but he will not be able to crush your head. Bakit po? Sapagkat yan po yung ginawa ng Diyos sa kaligtasan natin. No matter what would happen, you will end up victorious as a believer of the Lord Jesus Christ. So God had spoken to us sa pamagitan po ng kanyang tinatawag na pronouncement through the salvation. Hindi naman po yan. Pangalawa po, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy. Okay? Galatians 4:4, isa sa mga tinatawag na fulfillment ng verse, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. That's the Lord Jesus Christ. He was made of a woman. He was made under the law. Nagkaroon na po ng hinug na panahon, dumating ang kaligtasan. Another thing po, is not only in the many ways of God that He speaks to us, it was made by a pronouncement through salvation, and of course, through His Son. Isaiah 9:6, ang sabi po dyan, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon His shoulder, and His name. These are the different titles, the different what we call positions that Jesus is being ascribed. Sabi po dyan, He shall be called Wonderful, He shall be called the Counselor, He shall be called the Mighty God, He shall be called the Everlasting Father, and the Prince of Peace. These are titles, and the titles of the Lord Jesus Christ, if you will read in the Bible, are endless. Hindi po pwedeng tinatawag na malirik. Hindi po pwedeng tinatawag na kwentahin lang sa tinatawag na daliri po natin. Because first of all, Jesus is of course eternal in His nature. So makikita po natin na nangusap po ang ating Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya di ba, napansin ko bilang isang magulang, di ba? Kahit naman ako ay nagiging salbahe sa mga anak ko. Okay? Alam niyo, bilang magulang, nagiging salbahe ka rin sa mga anak mo. Wala ba nakaka-relate po sa akin? Ako lang po ba salbahe dito? Wala man lang nag-amen eh. Parang kinakawawa ako dito eh. Di ba nagiging salbahe naman tayo? Nagiging selfish tayo eh. No? Oh, I make, totoo yan, no? This is the being defensive. Pero talagang lalabas yung kulay natin eh. We make verbal abuse, emotional abuse, di ba? Mga tayo. Pero alam nyo, hindi ko pwedeng pasubalian na sa maraming panahon ng pagsasama namin na pamilya, na kapag tulog yung mga anak ko, ay titignan ko sila. Okay? Titignan ko sila. Okay? Nung una, ang kilis eh, puro pagyawat na eh, no? Ang haba ng pata, mas marami pang balahibo sa akin. Di ba? Pag nakagaling yung kilikili nila, sabi ko, walang kilikili. Kilikili. Wala akong buhok. Iba. Pero, when you look at them, nangungusap ang Panginoon sa akin eh. Hindi ba? Sino bang magulang ang hindi nadudurog ang puso niya kapag yung anak ay gagamitin? Kaya di ba, ang Sunday School na pagandang ministry, marami na pong magulang sa mga Baptist local churches
na nasave dahil po sa Sunday School, sa mga bata. Di ba ba? Marami lang tinatawag na napunta sa church at naligtas because God used the Sunday School ministry at ginamit po mga bata para sa kaligtasan. Well, in fact, the Bible tells us and Jesus teaches us na ang ginamit na illustration sa pananampalataya ay ang pananalig ng isang bata sa kanyang magulang. Kaya mga minamahal niyo, bago po ito, ang pangungusap ng Diyos ay ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya nga tayo po, mga kapatid, tayo ang tawag po sa atin ay mga Christians. Which means, yung una pong tinatawag na salita dyan, yung pagiging Christ niya. Christ, I am not. Sa Jesus. Ang isang favorite verse ko sa Bible is Galatians 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Bakit po? Kasi si Jesus po ang tinatawag na kasagutan at kasapatan ng buhay na ito. Anong magagawa ng tinatawag na daigdig kung makuha daw ng lahat, ngunit mapahamak naman ang ating kaluluwa? And so, by pronouncement, God made His way so that He would speak to us at ginamit niya po ang kanyang anak. Pamuli po sa pag-aaral na ito, sa pronouncement. When God made pronouncement as a way for Him to speak to us, He uses the Holy Spirit. John chapter 16, verses 12 to 13. Jesus was telling the disciples, this was actually like a valedictory address from Him. Okay? Ang sabi po ng Panginoon, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, gayon pa man, sabi ni Jesus, when He was speaking when He was preparing the Holy Spirit, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. Now, meron akong tanong sa inyo, okay? Ano po sinasabi dito? Ano ibig sabihin ng Panginoon na, whatsoever He shall hear, that shall He speak. Ano man ang kanyang tinatawag na didinggin? Meron akong tanong sa inyo ngayon, okay? Paano po ba kayo tinatawag na nakakapakinig? Sa anong paraan? Parang Holy Spirit ay mangusap sa inyo. Saan ang paraan ko? Saan kayo nakikinig? Saan? Sa akin? Walang mangyayari sa inyo pag saan kayo nakikinig. Saan mo? Hindi ba yung sa salita ng Diyos? Hindi mo ba? Ang sabi po dyan, whatsoever He shall hear, that shall He speak. Okay? Kaninong tinatawag na hear po yun? Yung tinatawag na yung tinig na yun. Of course, sa ating kapanahunan po, para po tayo magkaroon ng tinatawag na pagkilos at paggalaw, in translating our faith, kailangan makapakinig tayo. At yung pakikinig na yan, ay walang iba kundi sa salita ng Panginoon. Nagtataka naman ako, yung iba po, gustong-gusto nila ang tinatawag na church, pero ayaw nila ng Bible. Yung iba nga, pumupunta ng church, walang Bible eh. Okay? Yung iba sinasabi nilang Christian pero hindi nila binubuksan ang kanilang Word of God. Ang minamahal. Now, how could God speak to you without the aid and without, of course, the direct, what we call, statement from the Word of God? So this morning, this is a challenge to you. Kung sinasabi mo na, Lord, mangungusap ka sa akin pero hindi mo binubuksan ang Word of God, paano siya mangungusap sa iyo? Marahil meron kang ibang mga pinapakinggan. Mga kapatid, sabi po dyan, ang Holy Spirit po ang tinatawag na ginagamit ng Diyos. In His pronouncement, as Jesus made a statement here, He will speak to you. Not only through His pronouncements, but number 2 po, sabi po ng ating lesson, in His prophets, or through His prophets. Tingnan natin yung mga ilang talata ngayong mga ito. The many ways of God, in order for Him to speak, ay ginamit niya ang mga propeta. At ang tinatawag na isa sa mga what we call ginagawa ng mga propeta ay kailangan silang magbigay ng karunungan. 1 Kings chapter 4 verse 29. And this was the case of King Solomon when he took the helm, becoming the king of Israel. At si Solomon po, nung ang Panginoon ay merong tinanong sa kanya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sky's the limit. You just ask what you want. And you know what Solomon asked? He asked for wisdom. Ang sabi po dito, and God gave Solomon wisdom and understanding, exceeding much
and largeness of heart, even as the sun that is on the sea shore. Look at how it was described, how manifold that wisdom is. Kaya di ba, may mga tao na hindi man po sila tinatawag na mayaman sa physical. Pero pag mayaman po sila sa karunungan, yung taong yan, mas mataas po ang respeto at paggalang natin. Ginagalang natin yung mga taong marahil maganda ang baro nila, maganda ang bahay nila. Di ba? May maganda tayo. Di ba? Ibang, kahit sa church napapansin ko yun. So anyway, sa church, paano pagputol ang kamay? Paano pagputol ang paa? Paano pag medyo ang damit ay hindi po signature? Ha? Pastor, kasi yung damit niya, signature naman, puro perma eh. Diba? Paano? Ginagalang po ba natin? Kinakamayan po ba natin? Di ba? Kaya church po, nalilibilan din, nababranded din, na mayroong tinatawag na discriminating acts. Tingnan niyo makabi niyo. Sabi niyo nga, God bless you. Gusto niyo ba yung katabi niyo? Salamat naman ha. Kahit man ang pabalat kayo eh. Hindi ba? Alam niyo, mga minamahal, si Solomon po, yung karunungan eh. Of course, Solomon made a lot of wealth because of his wisdom. If you read the profile of King Solomon, mga minamahal, dumami po ang kanyang kayamanan sapagkat marami po ang nagpapakonsulta sa kanya. He made what we call a lot of wealth through the wisdom that God gave him. At ang daming offering sa kanya, mga golds. Mga kapatid, ngayon po mga sinasabi ko lang dito, na hindi kita kinokonsol at kinokoffer dahil alam mo, kailangan mo ng maraming pera, kailangan mo ng posisyon, kailangan mo ng title. But if you have the wisdom, like the prophets, God used them to speak to His people. Kaya nga, hindi pwede ikaw ay propeta ng Diyos kung ikaw ay representative ng Panginoon, pero wala kang wisdom. That is why we study. That is why we read God's Word. Kasi kailangan natin ito. So God used the prophets para po magkaroon siya ng pangungusap po sa atin. At kahit po sa ating pag-aaral sa Bible, ang mga propeta ang ginamit ng Panginoon. Ang kanilang mga karunungan. Para mga tao ay makilala ang Diyos at ang tao ay magkaroon ng kaliwanagan because of that wisdom. At sabi po ng Bible, kung meron tayong problema at meron katapusan, sabi ng James 1:5, if any one of you lack wisdom, let him ask of God. Kaya pag kayo may problema po, ang una yung dapat na gawin dyan, humingi ng wisdom. May problema kayo sa pera, kailangan nyo magbayad. Huwag mo nang mag-isip kung sino yung utangan niyo. Magsabi mo na kayo sa Panginoon, ano yung wisdom na ibibigay mo sa akin para magkaroon ako ng solution sa problema ito ng pananalapi. You ask wisdom. You ask guidance. Panginoon, ito bang nakikipagkilala sa aking taong ito? Totoo ba ito? Hindi. You ask wisdom. Lord, totoo ba itong lalaki ito na nanliligaw sa akin? Talaga bang meron siyang puso para ako'y mahalin at ako'y tinatawag na what we call pakasalan? Ito ba talaga itong lalaki itong ang ibinigay mo sa akin? You ask wisdom. Because again, God had spoken through the prophets and the prophets has wisdom. Number 2 po, hindi lamang po ang mga propeta ay binigyan ng Panginoon ng wisdom. But the prophets were used by God as a means to warn us or warn people. In Luke chapter 16, 24 to 25, this was the story of Lazarus, the beggar, and the rich man. Let me, what we call, read this passage. Ang rich man po, nung siya po'y tinatawag na namatay, nung dumilat ang kanyang mata, okay, nakita niya ang kanyang sarili na nasa impyerno po siya. Kaya po, itong Luke chapter 16, kung meron pong tinatawag na what we call i-review po ang purgatory, itong passage na to. Wala hong purgatorio, wala hong middle, in between. Kasi meron isang reliyon na nagtuturo po na ang tao ay meron pag-asa kapag siya makasalanan, maaaring pumunta pa siya sa purgatorio at ipapanalangin natin ngayon. That's a wrong theology. Okay? Because the Bible tells us, when the rich man, when he died, and when he lifted his eyes, he saw himself under the torment of the fire. So dito po natin pinapakita na walang purgatorio. Dalawa lang talaga pupuntahan ng tao, impyerno at yung tinatawag na langit.
And so, ang sabi po dito, nung siya po'y tinatawag na nagugulupihanan at siya nagsisisi, he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus, because Lazarus is in paradise, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, thou art tormented. Let's continue. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee, nakiusap siya. Therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come to this place of torment. Sabi niya, Ama, ako'y nakikusap sa'yo, magpadala ka naman ng tinatawag na sugo. Dahil meron ako 5 kapatid, ayaw ko sila pumunta dito sa impyerno. Sabihan sila. Ano po ang sagot dito? Abraham saith unto him, they have Moses and the prophets. Let them hear them. Which means po, ginamit ng Diyos ang mga batas ni Moses at ng mga propeta. At yung rich man po, during his lifetime, nandyan yung Bible. Nandyan yung tinatawag ng mga pronouncements. And yet the rich man, I would say, did not accept the word of God. He was being warned. Kaya let me ask you, alam nyo, kung ikaw'y naririto, ikaw ba ay nagpapasakop sa mga warnings ng Panginoon sa buhay mo? Kasi alam nyo, pag tayo po'y nagbabible study at binabasa natin ang Word of God, may mga warnings po dito eh. May mga dangers and detours that you need to consider. Na kung nandun ka na sa bingit na yon, anong gagawin mo? Kung narinig mo ang Word of God na ito, yung tinatawag na instruction na ito, anong gagawin mo? God is warning you. So gagamitin niya isang pastor, gagamitin niya isang discipler, gagamitin niya isang small group ministry para ang Word of God ay makarating sa iyo at ikaw ay mawarningan. Kaya every time that you listen to the Word of God, kasama po sa instruction yung warning. And so, yan po yung mga pangusap ng Panginoon eh. Meron siyang message na ibibigay sa iyo eh. Iwa-warn ka niya kung ano man po ang nangyayari sa buhay mo. Pangatlo po, not only pronouncement, but the prophets, but number 2 po, in many ways, God, what we call spoken unto us by His promises. First of all, ang pangako ng Diyos, it is always exactly fulfilled. 1 Kings 8:56. This was King Solomon once again. Blessed be the Lord that hath given rest unto His people Israel, according to all that He promised. Notice, kung ano yung pinangako ng Diyos. There hath not failed one word of all His good promise, which He promised by the hand of Moses His servant. Ang meaning po nito, ako po, mangangako ako sa inyo, but I will fail. Okay? I will fail my children, I will fail my wife, I will fail the church. But let me tell you, if you will subscribe to the promise of God, He will never ever fail you. Pag sinabi ng Diyos that by God shall supply all my need, yan po'y pangako ng Diyos eh. So kahit nga nung ikaw'y nag-commit sa first fruit, nag-commit ka dyan sa tinatawag na sacrificial giving niya, nag-commit ka dyan sa tinatawag na what we call help the Puerto Galera vehicle ban. By the way, nakuha na po nila yung ban. Hindi po custom isang tinatawag na pergiyo ba yan? Iya? Pergiyo ba yan? O yan, nakuha nila. May sasakyan na po yung mga high schoolers natin na pupunta doon. Nangako ko dyan, pero saan ko kukunin? God said, my God shall supply all your needs. Panginoon, natatakot po ako. Fear not, for I will be with you. Bakit po sinasabi yun sa Bible? Kasi maliwanag po kasi na eksakto po na hindi pwedeng pumalya ang salita ng Diyos. Meron mga nagsasabi na, ginagancho ka lang ng pastor na yan. You see, I could be what we call very crafty. I could be deceitful. If I would manipulate you through the Word of God, but the Word of God will never manipulate you. I tell you,
Alam niyo may mga preacher na imamanipulate nilang mga tao nila para magbigay. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba yan? Alam ko po yan. Dadaanin ka sa patawa, dadaanin ka sa ganito, para magbigay yung tao. But the Word of God, hindi mo kailangan ng humor. Hindi mo kailangan ng tinatawag ng mga what called styles. The Word of God exactly as it is being stated to you. When you read it, it will never fail you. And so yung pangungusap niya po, ibibigay niya sa iyo. He will exactly fulfill it. Because God will speak to us through His promises. Not only His promises. Sabi po dyan, not only it will exactly be fulfilled, but His promise is eternal in nature. When Jesus was about to leave, in Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I had commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. You know what Jesus said? I am with you always, even to the end of the world. That's eternal. It means po, walang iwanan. Walang iwanan. Naalala ko tuloy, Puerto Galera. One time po si Pastor Bobby, pray for Pastor Bobby and the work in Johnson. Next week po, March 29, they will be celebrating their 3rd year church anniversary. Amen po ba? Nakaka-anim na taon na po si Pastor Bobby doon. Okay? Ang speaker niya, yung kanyang kaibigan si Pastor Alvin Folker, na siyang nagbigay ng pamasahe sa kanya at ng kanyang pamilya. Nag-speak po siya sa isang missions conference doon po sa Subic. This was last week. Si Pastor Bobby po one time ay naging kabahagi ng gawain sa Puerto Galera. Okay? Nandun sila. Elmer, kayo ba yun? Ano ba nangyari doon? Para nag-uusap kayo. Di ba si Pastor Bobby yung gano'n? Kasi may bakal yan dito. Gano'n. Mabagal yan si Pastor Bobby. Eh, minsan nag-uusap po sila doon. Nandun sila. Tapos biglang merong tinatawag na nagkagulo. Merong tao na may granada. May talagang granada. Tapos hinabol ng mga pulis. Okay? Hinabol ng pulis. Nagkaripasan sila ng takbo. Guess kung sino yung naunang tumakbo. Ha? Yung hindi naabutan na lahat. Si Pastor Bobby. Sabi niya, Pastor, nakala ko may ano ka, disabled ka. Ay, hindi ah, mamamatay ako kapag... Yeah. Ano ginagawa? Ngayong umaga po mga ito mga kapatid. Ang Diyos po, hindi po siya mag-iiwan eh. Elmer, iniwan kayo, di ba? Iniwan kayo ni Bobby eh. Hindi ko sinisira si Bobby. Kahit siya po, nung kinukwento niya, naiinis siya sa sarili niya. Tawa na tawa sila yun. Iiwanan tayo ng tao eh. Iiwanan ka. Maghahay ng mister mo, ng misis mo, iiwanan ka ng kaibigan mo, iiwanan ka ng pastor, iiwanan ka eh. Ang tao po, pwedeng iwanan po tayo. Pero let me tell you this morning, hindi ka iwan ng Panginoon. Hindi ka po iwan. Kahit na iwanan ka ng church na ito, kasi itong church na ito hindi ito perfecto eh. Parang nga mo, minahal ko itong church na ito, pero wala man na nagmamahal sa akin sa church na ito! Pero hindi kayo iwanan ng Diyos. Naalala ko tuloy yung panahon na ako'y caretaker ng church, feeling ko lagi, parang ano ba, yung lungkot na lungkot ako lagi. Pag darating ng gabi, nag-iisa na lang ako, yung mga lamok na lang kausap ko. Okay, yung lamok light season, dati pa yan eh. Doon sa Damayan, doon ko na-realize, iniisip ko lang pala na talaga lagi sarili ko. But the Lord will never fail you. He will never leave you. Bakit? Bahagi ng kanyang pangako is eternal in nature. So this morning po, sa ating pong tinatawag na kino-cover na pag-aaral, God had spoken unto us. At ang kanyang pangusap po ay ginamit niya ang kanyang mga pronouncements, ang kanyang mga propeta, at ang kanyang mga pangako. But not only in many ways that God did for us to hear and listen to Him, that He speaks, but in different circumstances. Ano niyo po ba yan? Nung nangusap ang Panginoon po, hindi po siya nangusap sa isang tinatawag na kapanahunan po lamang. Marami po siyang pangusap. Kaya dito ko po na-appreciate ang Panginoon eh, na kung bakit hindi po lahat ay mayaman at kung bakit hindi po lahat ay mahirap. Because God will speak in different circumstances.
And you have heard from this pulpit in our previous studies that in our, what we call, in God's dealing, meron tinatawag na dispensations. At ang ibig po sabihin ng dispensation, it is a period in time in which God would test His people about obedience. If you would study the Bible, meron iba nagsasabi siyam na dispensation, yung naman ay 7. Ang pinili ko po ngayong mga ito ay 7 dispensation. At sa 7 dispensations na yan, sa iba't ibang kapanahunan at circumstansya, ang Diyos po'y nangusap sa kanyang mga tao at sa mga tao. Ano po yung mga pangusap na yan? Tignan po natin sa ating pag-aaral. In the different circumstances, the 7 dispensation. Number 1, God spoke to people, to Adam and Eve, through the age of innocency. In Genesis 1 and 2, makita natin doon, ang babae at ang lalaki, ang unang babae at lalaki, sila po nandun sa Garden ng Eden, at ang Diyos po, 24/7, nakikipag-fellowship po sa kanila. Innocency, ibig sabihin, walang kasalanan pang pumapasok, walang mali siya. Hubato po sila, nakikita nila ang kanilang tinatawag na physicality, and yet, walang tinatawag na mali siya. Diba ngayon, diba, mga minamahal? Halimbawa, meron isa sa atin dito, hubad-hubo. Ha? Ano po mararamdaman ninyo? Nasabi mo? Nakakalibat-bad ka naman. You will make a judgment. Bakit po? Kasi may mali siya eh. During this time, the Lord had made a test between Adam and Eve nang sila po'y tinatawag na nakipag-fellowship sa Kanya. But again, itong dispensation na ito, ipinakita ng Panginoon po ay merong pagsubok. Hindi naman po yung innocency. Sabi po sa number 2, the age of conscience. This was the time when man fell to sin. Nahulog na tao sa kasalanan. So nahulog na tao sa kasalanan, ipinakita na ang tao po ay hindi siya perfecto at hindi siya katulad ng Panginoon. Binigyan ka ng tinatawag na free will in order to choose God. Kaya ngayong umaga po ito, pipiliin mo siya. Hindi mo siya pwedeng puwersahin. Yung pagbibigay mo, pipiliin mo. Yung pagbibigay mo ng tinatawag na kaloob, pipiliin mo. Yung tinatawag na pag-ibig mo, iyan ay tinatawag na bukas na kaloob mo dapat. Pipiliin mo. Bakit po? Because again, yung pong tao ay binigyan ng karapatan na mamili. And when man fell to sin, that was his option. And yet God did not like it. But here we are, makita po natin ang Diyos ay sinubok ang tao and He fell. Number 3 po, sabi po dyan, another time that God spoke was in the time of human government. Genesis 8:11. Panahon po ni Noah. Pagkatapos po ng Diyos ay magbigay ng judgment sa deluge. And Noah started another family. And there you are, the human government was formed. At sa human government, napakita po dyan, sa ating mapag-aaral sa Bible, na ang tao po ay merong pride at prejudice. Kaya nga, di ba, pag gobyerno ng tao, may politika. Pag merong leadership, may politika, hindi nagkakasundo-sundo. Kasi bakit? May pride. Di ba, meron tinatawag na biases. Nagkakagulo. Kaya kahit ang church, pag merong government, nagkakagulo din yan. Kaya na nag-iisa yan, dahil kapag ang bawat isa, bawat leader, ang tinitignan si Jesus at ginagalang, ang tinatawag na positional authority. Pero pag walang positional authority, nagkakagulo. Walang structure of order, yung tinatawag na yung structure ng orderliness, nagkakagulo. Ito niyo yung bahay. Kapag hindi marunong rumispeto ang babae, ang asawang babae sa lalaki, nagkakagulo. Ganun din naman, pag ang lalaking asawa ay hindi po inibig ang kanyang asawang babae, nagkakagulo. Ang mga anak hindi nagpapasakot, hindi obedient, nagkakagulo. Ang minamahal, pride and prejudice. And that's how government is being, what we call, treated. Number 4 po, sabi po ng another dispensation, ang Diyos po, sa kanyang circumstances, sa kanyang ginawa, sa pamamagitan po ng what we call dispensation of promise, nangusap po siya. And this was the time when Abraham was called by God at napangkuhan po siya ng kanyang bihig. And this was the start of the redemption road. Yung daan patungo sa katubusan. Kaya mga minamahal, yung kaligtasan po natin talagang in-itemize ng Panginoon yan sa Bible eh. Kaya kung kayo po ay tinatawag na a good student of the Bible, you will realize how good the Bible is.
how structured, how ordered the Bible is. Bakit po? Kasi talagang ipinangako ng Diyos ang tinatawag na kaligtasan. Mula po dun sa Genesis 3, nung nagkasala ang tao, hanggang pagdating ni Abraham, hanggang dumating sa hanggang isang araw ay darating siyang muli para kunin tayo. And forever we will be with the Lord. The promise. The dispensational, what we call time of promise. And number 5 po, yung pong dispensation of the law. Pagkatapos po ng tinatawag na nangako ang Diyos na isang tagapagligtas, yung pong batas naman binigay kay Moses, sinubok din pong Israel. Kaya di ba tayo, habang ang Bible po ay narito sa atin, di ba? Sinusubok po tayo eh. Nung panahon po na tayo po ay tinatawag na nagkasundo sa isang covenant, sinubok din tayo. Di ba, meron tayo sa church natin na, o sige, magsasara tayo ng pintuan kasi abusado ang mga member. Alas 9, pero nagdadatingan, alas 9:30. Nalala niyo po ba yan? Hello? Anong time po ang Sunday school natin? Anong time po? Dapat po ba anong oras kayo narito? Di ba? No. Anong time kayo pumupunta sa opisina? Anong oras kayo dumarating sa opisina? Pag boss ka. Pag boss ka siguro. Kahit nga yung boss, hindi, di ba? Pero itong message na ito para sa iyo ito, bilang kapatid ko sa Panginoon. Kayo po, member kayo ng church na ito. Pero kung lagi mo kayong late, hindi niyo po ginagalang ang Diyos niyo sa iglesia nito. Pag yan po ang gawain ninyo, you are not being respectful of your God in this church. Pag lagi kayo late. Alam niyo na mayroong Sunday school dito, nangako kayo, inutos po yan. Pero pag hindi mo tayo masunurin, we are being disrespectful of our God. This is a rebuke with love to you. Hindi po ako galit. Sinasabi ko lang po ito. Galit ka? Hindi, nagpapaliwanag ka lang. No. Brothers and sisters, nung dispensation ng law, ang mga Israel, puro utos, puro utos, puro utos. Sabi ng isang bata, naiinis ako sa nanay ko eh. Bakit? Ang nanay ko, hindi pa kay Moses. Si Moses, 10 lang yung batas, ang utos. Ang nanay ko, nakakadalawang puna eh. Diba? Mabigat. Pero alam nyo, ganun po ang ginagawa ng Diyos para mangusap siya eh. Pag mayroong mga utos siyang binibigay po sa atin, yun po yung pagsubok para mangusap siya. Panginoon, nahirapan na ako eh. Ito yung sinasabi ng aking mga magulang, hindi muna ako magbo-boyfriend eh. Ipagkakataon ko na ito, Lord eh. Hindi ako niligawan. Kamukha ni Derek eh. Derek Paulate. Di ba? Utos na magulang mo, huwag ka muna mag-boyfriend eh. Mahirap, di ba? Pero yun yung tinatawag na pangusap ng Panginoon sa iyo. Another dispensation is the dispensation of the church, which is ginagamit ng Panginoon ang iglesia na yon para po ipangaral ang kanyang salita at ang pakikipagpisa ng mga kapatiran. This is a test also. If you're a member of a church, you need to comply sa church membership. You need to be in fellowship with your church. Ang minamahal, that's a dispensational time. At yan po'y panahon natin ngayon. Kaya ang Diyos po, kakausapin ka. Kakausapin ka. How is your relationship with your church? How do you do with your evangelism? How are you going with your fellowship with the brethren? Anong ginagawa mo? Anong tinatawag na what we call nagiging role mo ngayon sa iglesia? And so these are means and circumstances that God is speaking unto you. Lastly po, sabi po dyan, the dispensation of the kingdom of God. If you study Revelation 20 until the last chapter, 22, mga minamahal, it is a time when everybody will be forever with the Lord. So this morning, mga kapatid, as we cover these two, what we call items, God spoke to His people through many ways and different circumstances. So ang tanong po ngayong umaga ito, as we try to wrap up this message, ang tanong po, where would you think God still speaks in our time?
Saan kaya ang Diyos ay nangungusap pa sa ating panahon? After 2,000 years of Christianity, does He still retains the same ways and circumstances in speaking to us? Ganun pa rin po ba ang tinatawag na pangungusap ng Panginoon, pamamaraan niya? Yung kanyang tinatawag ng mga kapanahunan. Of course, this is the age or the dispensation of the church today. Pero ang sagot po mga kapatid is found in Malachi 3:6. Sabi po ng Bible, I am the Lord, I change not. So ibig sabihin po, gagamitin ng Panginoon ang kanyang mga pronouncements, ang kanyang tinatawag ng mga propeta, just like the pastors today, just like the preachers today, just like the teachers of the Bible today. Okay? Gagamitin ng Diyos ang kanyang pangako at yung tinatawag na circumstansya. Ang Diyos po, ang panahon ng iglesia ngayon ay gagamitin niya para siya po'y mangusap sa atin. Yan na, di ba? Kung kayo po ay nasa kapanahonan ng church, ano ang dapat natin gawin? Hindi ba dapat nasa church tayo? Hindi ba dapat kabilang kasi sa church? Hindi ba dapat ikikasama sa isang church? Kaya natataka yung mga tao na sasabihin nila na open sila sa church. Samantalang yung church ang ginagamit ng Diyos. Hindi po yung pasilidad ngunit yung pagtitipon. Pero marami na po ngayon ang nagkaroon na ng tinatawag na isip na tinatamad na silang pumunta sa mga fellowship ng church. Apo. Yung 2 oras na programa sa church, people are bored. You know, when I was in the States, we preached for 5 minutes. Pastor, sana how I wish 5 minutes lang mag-preach mo. Yeah. You know what was the instruction of our representative there? Americans, they tire out. They're down. They're bored. They don't want to listen long. Psychologically. Pero pagdating sa mga, di ba, ibang memes, ito po, bato-bato lang po sa langit, di ba? Ayun po ba nakapanood ng mga tinatawag na series? Grey's Anatomy, Prison Break, Laws, ano pa ba yan? Mga Korean novela na yung walang patayan. Yung ikaw na yung mamamatay, ayaw mo tumindig. Pero we are good, di ba? Pero pagdating sa Bible study, di ba? Kahit sa Bible study, hindi sa preaching eh. Sometimes, ang kati-kati ng paa natin. Bakit po ba? Kasi lagi ko sinasabi, na-realize ko, God is always marginalized. Kaunti ang pasensya natin pagdating sa Diyos. Kaunti-kaunti. Di ba? Kailangan ganito, kailangan ganon. Basta ganon. Kaunti-kaunti po. Pero mga minamahal, hindi nagbabago ang Diyos. May mga ganito. He's still the same God who speaks in different means, in different ways, and in different circumstances. I'll close here. Alam nyo, meron isang Indian guy. Okay na ate. Meron isang Indian guy. American Indian. Ang isang American Indian na ito ay hindi po siya, of course, taga-syudad. But he was brought by an executive to New York, in Manhattan. Alam niyo kanyang Manhattan, di ba? Napaka-busy street niya, with all the homes, the hustles, and the bustles of the city. Naglakad sila doon sa street ng Manhattan. Okay? Tapos maya-maya, kahit na ang ingay ng mga taxi, yung mga horns na yan, sabi ng American Indian, wait. Sabi ng executive, what's wrong? Wait. Sabi, what's wrong? Sabi ng American Indian, sabi niya, I hear something. No, I hear the horns ng ano. Sabi ng executive, no, I hear something. Listen. Did you hear that? I don't hear anything. No. Tapos, lakad pa sila. Sabi ng mga executive, ano ginagawa? Ano ba narinig dito? Ingay-ingay ng mga busina ng sasakyan. Ano ba ito? Maya-maya, meron isang tinatawag na portion ng mga grass doon tsaka bush. Na sabi niya, did you hear that one? No! I hear the sound of the cricket. Nagugulat yung ano? Nagugulat yung executive. Narinig mo yun? Yes. Okay. Maya-maya, sabi ng executive, narinig ka? Sabi niya, narinig niya, ano yun? Sabi niya, hindi mo narinig yun! Meron dumaan!
mo, sabi ng American dyan, narinig mo yung kalansing ng mga coins. The executive, he heard the coins, but the American Indian did not hear it. You know what is the lesson? Minsan po, ang pinapakinggan lang natin, yung gusto talaga natin pakinggan. Katulad ng American Indian, alam niya po ang sound ng cricket. Yung executive guy, alam niya ang kalansing ng barya kasi yun ang gusto niyang pakinggan. So, umaga po ito, ano yung pinapakinggan natin? Nung tayo nagtungo dito, nung ikaw umupo kaninang umaga, nung ikaw ay nagisang kaninang umaga, at bilang isang Kristiyano, sino ang gusto mong pakinggan? Nalangin tayo. Panginoon, salamat po sa aral na amin pong na pakinggan. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo pa rin ang nangungusap sa amin. Kayo pa rin ang Diyos na nagbibigay ng mensahe sa amin. Alam ko po, Lord, na mga kasangkapan lang kami sa umagang ito. Yung pong tumutugtog ng piano, ng organ, yung bawat tipa nito, yung pong naglinis ng pasilidad na ito, yung mga nag-pray kahapon pa, yung nag-pray kaninang umaga at mag-pray pagkatapos po nito. Yung pong mga aawit, yung pong nagturo sa Sunday School, ito pong nangangaral ngayon, itong nagsasalita ngayon. Mga mates lamang po kami. Pero ang totoo po niyan, katulad po ng mga nakita namin sa pag-aaral. You make pronouncements, you send prophets, you have your promises. And in different circumstances, just like the age of church today, at ginagamit ko pa rin ang church, nangungusap po kayo. Kaya Panginoon, salamat po na mula sa mga aralin na ito ay amin pong matanggap ang biyaya ng inyong mga pangusap. Na huwag namin kaligtaan na kayo pa rin ang Diyos na dapat namin pakinggan. O Panginoon, ang daming tinig sa labas. Ang daming mga mensahe po sa labas. Ang daming damdamin na pinapakinggan po namin. Pero Lord, dalangin ko po na kami bilang isang iglesia, patuloy kami humimpil, tumigil, magbukas ng aklat, makinig, at kayo lamang aming pakinggan. Ang bawat titik ng mga letra ng mga awitin, ang bawat mga Bible study sa mga small group, ang bawat mga panalangin ng mga kapatiran, ang bawat pagtitipon sa isang fellowship, Panginoon, gamitin niyo ito ng mga tuntungan ninyo upang ang iyong pangusap ay manatili, Panginoon, na aming mapakinggan. If you need to rebuke us, Lord, rebuke us. If you need to console us, help us to be consoled. But Lord, we know that you don't need it. You are freely giving us all of this so that we would learn and commit our ways to you. Father God, forgive us if we have wrong and failed you. Thank you, Lord, for your continuous promptings. And thank you for using church, your word, and the witnesses that you have sent into our way so that we could hear you and listen to you. Bless your people now. And as we wrap up this time, bless our offerings too. Bless the time of our giving. Thank you for the provisions that you have given to us. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. We would like to worship you in this giving. And we know, dear Father, that you are glorified on all these offerings. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat sa bawat mga pangungusap ninyo. Binabalik ko pong lahat ng ito na mayroong pasasalamat na patuloy din ang sa amin sa ngalan ng Panginoon Jesus. And all the people said, God bless you. Thank you so much.
pray for blessings, we pray for peace, good love for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. Oh, God, you hear us broken need. Your love's way too much to give us less of faith. 'Cause what if your blessings come through angels? What if your healing comes through tears? What if a thousand seem as not to what it takes to know you're here? What if just something's done? What if mercy's in disguise? Amen. We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise